Ayan, 'di ba una-unang heartbeat nakita, talagang umiyak-iyak ako. Kahit guys, iisipin mo, ah, yung lalaki na nakabuntis sa akin may family, may unang pamilya. Isipin mo yun, pero tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, "Oh, magiging buo na ako ng babae, magiging nanay na ako." And then, grabe ang tuwa ko nung time na yun. And then, nung yun nga, maraming nagsasabi na lalaki. Sabi ko, hindi, babae ito. Kasi hiniling ko talaga kay Lord. Lord, bigyan mo lang ako ng isang anak, babae. Hindi na ako maghanap na lalaki o ano. Wala na guys. And then, kwento ko sa inyo kung bakit ko nakilala yung German na yun. Kasi parang sabi ko, enough na may anak ako. And then, diba? Kasi nga, di ba, babaeng gusto ko. Siyempre, hindi pa malaman yun kasi heartbeat pa lang naman yun. Hanggang tumakbo ang mga buwan hanggang gusto na malaman. Yung gusto na namin malaman kung babae ka kasi mamimili na ng gamit, di ba? Siyempre, pag girl, babae, girl. You're pink, di ba? That's why our house is pink because of her. Ah, nag-ultrasound ako para malaman. Guys, hindi nakita, sabi daw may nakalawit. So, hindi daw sure kung ano yun, yung parang cord na parang nakikita doon na parang ano ng lalaki, pero hindi nga sure. 50-50 babae o lalaki. And then, siyempre umuwi ako, sabi ko, ano ba yan? Nag-ultrasound nga ako para malaman kung lalaki, akong babae. Tapos, hindi naman sure, lalaki daw o babae. Kasi nga hindi nakita kasi parang natakpan. Parang iba yung position niya ba. Pero may nakalawit nga, yun ang sabi niya, may nakalawit. Pero kaya sabi parang lalaki nga kasi may nakalawit. Hindi sure. Pero ako guys, alam ko na babae. From the beginning. From the beginning kasi yun ang hinihingi ko eh. And naramdaman ko na talaga na babae. And then, nag-continue ako na magmili ng gamit na pang babae. And then, hanggang na nanganak ako, look, babae talaga. Naging pink. Babae talaga guys. So, nahirapan din ako mga anak noon. Iniisip ko yung consequence na ano pa ako na wala ng malay na akala ng mama ko hindi na ako magising. Na hirap ako ng anak ako guys. Nahirapan ako. Ang tagal ko nag-labor, tapos parang humina na yung pintig ng anak ko. Tapos, ah, pinainom na rin ako ng gamot kasi parang nanghina na kaming dalawa. So, pinapapili na kung sino ang gusto i-save, yung nanay o yung bata. Nung narinig ko yun, kasi sabi ng doktor ko na, tine-check na ba yung ano, yung heartbeat ng bata? Ano na daw, hindi na nila ma-trace. Medyo mahina na daw. Kasi naubusan na ako ng tubig tsaka ugo. Tapos sabi ko, hiningi ko kay Lord, tapos hindi ko siya kaya ilabas. Kasi nga maliit daw yung ano ko, yung tawag din. Yung ano ba yun, hindi ko alam paano ko sabihin sa Tagalog. Sa ang tagal ko parang hindi siya bumubuka. Yan. So, ang tagal ko nag-antay, in-induce ako. Ang tagal. 12 hours. Ako nag-labor na sobrang sakit talaga na parang na-trauma din ako sa panganganak. So, yun. Talagang last ko na talaga guys na nalakas. Nag-pray ako kay Lord na, Lord, hiningi ko to sa'yo. At alam ko naman na mali yung steps ko. Pero Lord, bigyan mo ako ng lakas na mailabas ko. Gusto ko ma-experience yung magiging nanay. Kaya sinagot ni Lord na last na lakas ko. Ay, labas ko siya.
And then after that, habang nawalan ako ng malay, lilipat na ako. Wala ako ng malay. So, sabi nga nila, pag bagong panganak daw, nawala ng malay daw na ano, baka daw hindi na magising. Thankful naman ako nagising ako. Yun ang takot ng mama ko eh. Kasi nga, siyempre alam naman namin, maalam naman ang lahat na mali talaga yung ano ko, decision ko. Pero ganun pa man, hindi naman si Lord ano eh, hindi naman si Lord nag-stop doon. Okay, I will judge you. I will put you sa din sa impyerno o ano, condemn kita kasi gumawa ka ng ganito. Kasi guys, ano eh, na-realize ko noon, lalong nagbabasa ako ng Bible, nakikinig ng salita ni Lord. Look, yung mga story sa Bible, hindi naman sila perfect eh. Hindi sila perfect. Marami silang mga pagkakamali din. Pero at the end, they ask forgiveness kay God. Pinurgive sila. Then, mag-follow sila kay God. And then, nakatagpo sila ng blessing. So, kaya, sa mga nakakaranas ng mga problema dyan, laban lang. Darating ang panahon, ma-realize mo kung bakit pinapadanas ni Lord yan sa'yo. Darating ang panahon na itataas mo ang pangalan ni Lord. Sisigawan mo. Yun na lang lagi mong ulit-ulitin kung meron kang kausap na. Napakabait ni Lord sa buhay. Hindi niya kami iniwan. Hindi niya kami pinabayaan. Hindi niya kami ginutom kahit wala akong trabaho. Hindi niya kami pinatira sa ilalim ng tulay. Ayaw o hindi na lang ni Lord na papahiya ang pangalan niya. In a second time, talagang yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. At thankful talaga ako na dahil kung hindi ko siguro naranasan yun, hindi ko alam kung ano yung buhay ko. At kung hindi ko siguro kilala ang Panginoon, then sabihin ko yun sa sarili ko ay ginawa ko yan kasi nagpursige ako. Na-achieve ko yan kasi gusto ko yan. Ako yan. Ako yan. Ako. So, thankful ako kasi si God yung lagi kong and talagang kay Lord lang talaga ang glory hindi sa atin. So, yun lang guys muna ang i-share ko kasi napakahaba na. At yun ang masasabi sa conclusion na ano man ang mga naranasan natin, huwag tayo makalimot sa Panginoon. Sabi ni Lord, yung anak niya hindi niya pinababayaan. Tulad ng mga ibon. Look, yung mga ibon nga, ibon yun. Hindi nga pinababayaan ni Lord. Tayo pa kaya ng mga anak niya. Hindi tayo pinababayaan. Basta, huwag lang tayong bumitaw sa Kanya. So, yun lang guys for today's video. Thank you for watching and see you in my next